Then, ito na. So, record ulit. Then, balik tayo. Recording is on. Balik tayo ulit dito. Okay, so offline. So, ito, hindi na po ito need ng supply, no? Kasi, bubunutin na natin yung IC. So, wala na pong power supply na need isalpak dito sa ating mainboard. Bubutin lang yung IC, ilagay dito, at salpak sa computer, yung USB. Mari-read and write na po yun. So, karaniwan ng programmer nakakagawa ng ganyan. Yung online kanina, itong RT809 pwede. Yung ibang programmer hindi nila kaya yung online. Lalo na yung walang via BGA na programmer. Hindi nakakagawa yun ng online. Then, dito sa offline, ang pros po niyan, karaniwan, kapag nagre-read ka ng via ganito, sobrang bilis po niyan. Kung kanina yung online, 1 to 3 minutes, kapag ito ang ginamit nyo, usually it takes 30 seconds lang. 30 seconds to 1 minute, okay na. Pwede mo nang ma-read na, matatapos mo na yung reading. Sobrang bilis po niyan. Lalo na pag mababa lang yung memory na nire-read natin. Minsan yung iba 10 seconds lang eh. Lalo na yung mga 24 series na mga memory. Ang cons nga lang dyan, so dapat magaling ka maghina. Kasi tatanggalin mo yung memory IC eh. So dapat magaling ka maghina. Lalo na mga putong lupang katabi. May mga design na sobrang liit. May katabing mga maliliit na resistor capacitor. So be sure na hindi sila madadamay sa baklas. So, yun yung cons niya. Pero good news, may mga available na po tayong clip. So, yung clip natin, i-click nyo lang po yan. So, para hindi nyo na po babaklasin yung IC. So, i-clip nyo lang po yan sa ating memory IC. After nyo ma-clip, pwede nyo na itong isalpak down sa ating programmer. So, para hindi na po natin magpakahirap na magbunot ng memory at magkabit. Yun po kasi yung pinakamahirap sa offline programming, ang pagbubunot at pagkakabit ng memory. So, ayan, i-clip nyo lang po. Hindi nyo na kailangang bunutin. Next, ayan, ito. Ito yung pinakasikat na way of programming, yung USB or via pen drive or via thumb drive. So, siya po yung pinakasikat na paraan ng pagpo-program at pinakamabilis na paraan ng pagpo-program. Kasi hindi mo na siya kailangan ng computer, hindi mo na kailangan ng programmer. USB lang, okay mo. Actually, madami ako niyan. Sa grupo namin, marami niyan. So, ito lang. Mga USB lang po ang need. So, makakapag-program na po kayo ng mga unit. So, ito lang ang need natin. No need na program. So, papaano nga ba ginagawa yan? So, karaniwan po dyan, firmware. Ini-install or ilalagay natin sa USB yung firmware. Then, may procedure kung paano gawin. Sa bawat brand, may kanya-kanyang procedure na ginagawa. Ang problema lang dito is sobrang daling gawin. Ang problema, sobrang hirap makahanap ng firmware. At sobrang mahal. Kung may mahanap ka man, mahal po ang firmware. Kasi tinatago po yan ng mga company. So, syempre, ang company, hindi nila ilalabas yan unless if the price is right. So, kapag, syempre, kung sakto naman ng bayad mo sa kanila, may lalabas at may lalabas yan. So, kaya ang ginawa ko is gumawa ako ng grupo para sa firmware. So, ang purpose ng firmware is nag-aambagan po kami para makabili kami ng firmware. Na kung ano man yung need na firmware is doon kami kukuha ng budget sa ambagan. Then, bibilhin namin yung firmware na need nila. Kaya, ayun. So, wala lang. Parang tulungan lang talaga para maka-avail tayo ng mga firmware na yun. Since sobrang mahal at sobrang hirap hanapin. Then, ayan, yan yun. By USB lang siya. No need for programmer. So, ayan yung pag-load.
Then, ito naman po yung types of memory o yung tinatawag natin series of memories. So, unang series ng memory is yung 24XX or 24 series. So, yung memory na yan, karaniwang tawag yan is yung mga 93 series na memory. So, yan yung nilalagay sa mga CRT. So, yung mga CRT natin na pag nagre-refer tayo, mga 2402, 2408, 04, 16, 32, yan po yun. So, mabababa lang ang bytes niya. Then, pangalawa is yung mga 25 series. So, itong 25 series, yan na po yung mga SPI, ano na yan. So, yan yung karaniwan gamit na sa ating mga LCD, LED TV, even sa mga DVD, yan yung mga ginagamit. So, kapag naka-encounter kayo ng DVD na may power, ayaw lang mag-on, minsan ilaw lang, and minsan doon yan, memory lang ang trouble. Kahit sa mga TV, ganun din yan. Yan yung karaniwang sirain ng mga memory rin. Mga program lang ang tama, then reprogram mo lang, okay na. Then, ito yung pinaka-latest. Yung latest natin is yan yung mga H27, K9, T658. So, yan na yung mga series na mga NOR, Flash, eMMC, or mga non-Flash IC. So, yan na yung sa mga smart TV or sa mga ibang digital TV, yan po yung ginagamit ng mga memory. Matataas po ang laman yan. Yung 24 series is kilobytes. Yung 25 series naman is megabytes. Then, yung sa mga NAN or mga smart TV is mga gigabytes na po ang laman. So, may mga programmer din na kayang i-read yan. Yung 24 at 25, kaya po siya ng F. Then, yung sa smart, usually mga RT8 online H na ang nakakapag-read. Pero minsan, nakakaya naman ni F, pero hindi siya via IC. So, via MCU reading pa rin. So, ginagamitan siya ng mga serial para ma-read. Pero hindi pa rin siya ganun ka-perfect. Unlike kapag ginamitan mo siya ng H, medyo madaling gamitin kaysa sa F. Kasi via wiring lang yun pag gagano na siya. Then, why you need to program mainboard? So, unang-una, kaya need natin i-program is, siyempre, ayaw nyo gumana, standby lang, or abnormal yung function. So, kaya need natin siyang i-program. So, pangalawa naman, siyempre, need lang natin magkaroon ng backup. So, example, may ginagawa tayong good na unit, kailangan natin ng backup para once na ma-encounter natin na may problem na unit at gano'n yung memory niya, mayroon tayong mapagkukuhaan ng data. So, yun yung importante. So, kung may okay na unit, copy din lang, ilagay sa hard disk, then yun na, may backup na tayo. So, yun yun, kaya need natin siyang i-program. Then, ayan, ito yung mga another secret sa pagre-repair ng mainboard. So, karaniwang mga trouble, ayan, yung no display, sounds okay, some character hindi nakikita, yung iba yan, brightness, todo kagad, minsan zero, ayaw gumalaw. The TV cannot start up or minsan blinking lang. Ayan, ito yung lalo na yung sa Sharp, no? Yung mga Sharp model o mga Sharp na brand, buo naman yung backlight niya, ayaw mag-on, nag-blink. Yung pala, yung lamp error niya, nag-lapse na. Usually kapag 8,000 na yung lamp time niya, nagbi-blink na lang po yun, hindi na mag-on. So, ginagawa daw is via programming. Programan mo lang ng good na bin file, nag-okay na. Or kung mayroon kang firmware, mas maganda kasi USB na lang. So, karaniwan sa Sharp, yung GC po natin ng firmware, sobrang dami po natin available na firmware. Since I worked before sa Sharp, so meron po tayong supplier ng mga firmware.
yun. Then, ito, mga strange problem na hindi talaga ma-solve by hardware. So, yun, once na na-check natin, normal lang naman lahat ng voltahe. So, possible po yun is software trouble na siya. Pero pag ako, ang ginagawa ko, nagsa-software muna ako bago ko buksan. Kasi minsan kasi, mas mabilis mag-repair ng via software. Siyempre, di mo na need bubuksan yung unit. Tsaka mabuksan pag ayaw talaga. Kaya sabi ko sa inyo, sa programmer pa lang, malalaman nyo na kaagad kung via software or hardware. Kasi once na in-read nyo siya sa programmer at hindi binasa, yun yung time na need nyo na siyang buksan. Kasi ibig sabihin, may possible trouble na sa hardware yun. Bakit ayaw i-read ng ating programmer? Then, so, karaniwan yan yung trouble. Ayan, ito yung mga may mga secret technique din dyan. So, karaniwan sa mga TV, ito yung secret technique. Pwede nyo pong blankohin yung program. So, ito po siya. Ang gagawin nyo lang, sa programmer po kasi natin, pag in-open nyo, mayroon po doon blank. Try nyo lang po na i-blank yung pinakalaman ng memory natin. Then, once na i-on nyo po or saksak nyo po ang TV, ang mga karaniwan po kasi sa system IC ng mga TV ay meron silang mga default program. Ito po. Itong mga system na to, kung mababasa nyo kanina, yung microprocessor, mayroon din itong memory sa loob. Mayroon siyang memory na nag-handle ng default value. So, once na ma-detect ng ating MCU na walang laman yung ating pinaka-memory, automatic kokopyahan ng MCU natin ng default program yung ating pinaka-memory. Pero hindi naman po lahat ng brand or model ng TV ay working po yan. Karaniwan po yan gumagana mga 80% lang ng mga unit. Working yung ganong technique. So, way back before, nung nasa Sharp ako, ganun lang yung ginagawa namin. So, blanco lang ilagay mo, okay na. Lalo na yung mga old model na mga unit. Sir, pwede magtanong? Yes, sir. Sir, nasisira ba talaga yung sir, yung mga reprogrammable IC? May case ba talaga sira yan? Actually, hindi naman talaga nasisira, sir. Nako-corrupt lang. Okay. So, once na makurap, pag kurap po kasi, understood siya as sira. Pero hindi totally yung IC ang sira. Pero mayroon din naman talagang sira na. So, paano natin malalaman na sira na yung IC is ganito. Once na programan mo siya, hindi na detect ng programmer. Nilagay mo na siya dito sa ating programmer, hindi siya na detect. So, meaning, sira na talaga yun. Another types naman na sira siya is kapag nilagyan mo siya ng program, hindi na i-store yung data doon sa memory. So, after mo ma-write, i-read mo, wala, blanco yung nare-read mo. Sira na rin yun. Kasi ang mga memory IC, mayroon po yung limit na capacity ng kanyang read and write. Ang karaniwan na limit niyan is almost 100,000 times ng read at write. Pero bibihira naman na maubos natin yung read and write na yun, di ba? Imagine 100,000. Pero minsan kasi, syempre kada volume of volume, yung basta kada store ng data, count yun as read and write eh. Pero sobrang dami ng 100,000. So minsan nasisira lang talaga, baka sobrang tagal na siguro ng TV, baka na-reach na yung 100,000. Hindi natin masabi. Kasi count kasi yun eh. Pag nagbukas ka ng TV, nag-volume ka, i-read, i-write. Yun. Kasama yun sa counting. Yung bukas ng TV, nag-volume ka, nag-channel ka, read and write na yun. Ang nagre-read at nagre-write is si MCU. May capability po ang MCU natin na i-read at i-write ang ating memory. So actually, pag unang saksak mo yan, pag plug mo ng TV, nire-read ni MCU ang laman ng ating memory. So after nyo ma-read, kung ano man ang nakastore dyan, example, nakastore ang volume sa 50, naka-channel 2,
yun po yung ilalabas ng ating MCU na naka 50 ang volume at naka channel 2. So doon pa lang, Sir. yes sir, doon pa lang ay reading at writing. Sir, may case ba na sir? Like example, nilagyan natin, nilpas natin ng bagong sir, yung Premiere, yung sir, yung Repugable IC. May case ba sir nga pag nireplas natin hindi pa rin magana? Opo, lalo na kapag sira na. Yun po yun. Kapag after mo ma-reflash, ayaw pa rin. So, ibig sabihin, may tama na po yung ating memory. So, ang gawin mo is bumili ka ng memory na bago or kumuha ka sa mga na board. So, obra naman yun. Basta same number. Kung wala kang okay, sige sir, salamat. Umorder sa amin, may mga available po tayo niyan. Unlike before na wala talagang mahanap ng mga 25 series. So, kaya yun po ang ginawa namin. Hindi lang po tayo nagpapaseminar, pati po mga pyesa, may mga available tayo para hindi na kayo mahirapan kung saan kayo kukuha ng mga pyesa. Ayun. Then next, ito yung ating sample ng ating mga program. So, di ba? Ang trouble niyan, standby. So, ito po yung ating programmer using RT809. Kung mapapansin nyo, nare-read na sa ating RT809 yung sequence na ginawa ng ating MCU. So, readable siya via AXIF file. Pero may mga times na hindi naman nare-read. So, depende po sa programmer. So, kung mapapansin nyo, panel on sequence, initialize lang yung panel, nag-start, done, bootloader. So, ayun, nababasa tapos unplug USB, reset. So, actually, may mga, mayroon silang pang-read or nare-read yung mga yun. Kaya minsan may mga trouble na gamit lang yung programmer, nalalaman na kagad na, uy, may sira si ganito. Kasi tinuro ng programmer ko ano yung sira. So, yun maganda sa ating RT809, meron siyang parang diagnostic. So, doon pa lang, diniagnose na niya kung ano yung possible na trouble. At maganda pa sa kanya, mayroon siyang, ito, erase, blank, verify, write, saka, ayan. So, mamaya, actual demo tayo kung paano ginagamit ng RT809. So, ayan, standby po ang trouble niya. So, pinrogram lang. So, ang kagandahan ng RT809 natin, mayroon siyang self-repair na example, ang gagawin natin is standby. I-read lang natin yung memory. Magugulat kayo, mag-on na po yung TV. So, wala pa po tayong write, no? I-read lang. So, ibig sabihin, after reading, nag-on siya. So, once na mag-on, hindi alam mo na, working na yung ginagawa mo kasi niread mo lang, di ba? So, yun po ang kagandahan ng ating RT809. So, next, ito naman ay Prestige. So, ayan, ito po yung, niread ko lang to. Actually, standby siya. Wala akong available na bin file. After ko ma-read, ayan, gumana na siya. So, gulat kayo, no? Mayroon ba kayong napansin? So, kung mapapansin nyo, hindi na po Prestige yung TV. AC na po ang nakalagay. So, actually, niread ko lang yan. So, possible yan, baka binago nung, kasi customer ko na technician sa Green Hills. So, alam mo naman yung mga taga Green Hills, magagaling. So, ayun, pero hindi nila magawa yan. Dinala nila sa bahay. Ayun, after ko ma-read, nag-on siya. So, okay na. Gumana na eh. So, sabi ko sa kanya, possible, baka pinalitan ng board or na-programan ng dati. Since nag-on na naman, okay naman. So, sir, tanong ko lang, sir. Yes, sir. Sir, pag ganyang logo, sir, pwede ba yan natin palitan? Actually, napapalitan niya, pero hindi po lahat ng brand na lalagyan. Kasi napansin ko, sir, parang yung mga universal board, sir, parang pare-pareho lang. Yun. So, yun na maganda sa universal board, napapalitan siya ng logo.
Unlike doon sa mga branded na board, napapalitan kasi minsan mahirap palitan. So, kaya minsan sinadya nila na napapalitan ng logo ang Uniboard para doon sa kapag magpapalit kayo ng universal board, maipapalit or mapapalitan nyo yung logo. Para yung may-ari, kapag tinignan niya, uy, Sony pa rin yung TV ko. Although Uniboard na yung nilagay mo. Diba? So, pero pag ang technique kasi sa pagpapalit ng Uniboard, ipapaalam niyo sa may-ari anong kagandahan kapag nagpapalit kayo ng Uniboard. So, kasi minsan mahirap magpapayagin ng may-ari. Karaniwan sa may-ari kasi, karaniwan sasabihin nila, ay gusto ko yung dating board pa rin. Ngayong problema, ang hirap maghanap ng dating board o minsan makahanap ka man sobrang mahal. Unlike sa Uniboard, madaming available at mura. So, ang technique kapag magpapalit kayo ng Uniboard, lagi niyong sasabihan yung may-ari na, ma'am, i-convert po natin ito sa Uniboard. Unang-una, mas mura. At pangalawa, ay i-upgrade po natin yung TV mo. So, bakit upgrade? So, yung dating mga TV karaniwan, mga old model, mga LCD, hindi po yung nagbabasa ng movie. So, since hindi nagbabasa, so, salpak mo USB, hindi niya nababasa. Ang Uniboard po natin ay nagbabasa na po ng mga movie. So, yun po yung upgrade niya. So, salpakan pa din sila makanood ng pelikula via USB. So, once na marinig ng customer mo yun, uy, astig, gagana na pala, makakanood na ang pelikula via USB. So, instant go na kaagad siya kasi narinig niya na i-upgrade natin. Diba? Sir. Yes, sir. Pag sa universal board, sir, no? Pag nagpalit ka, ang nangyari, sir, butas-butas yung likod ng TV, sir, no? Oo. So, ipapaliwanag mo lang na bubutasan natin or may mga frame na available naman to. So, pwede mo orderan para hindi na siya mabubutasan. Okay, sir. May available frame din pala yan? Kala ko wala eh. Ito po, may mga available po yan. So, ito, ano mo siya. So, para hindi ka na magbubutas-butas. Sama mo na to sa paglagay doon. Okay, sir. Copy. At least, may idea ako, sir. Pero kung ayaw mo naman, actually, di naman importante likod dahil di naman pinapanooran ng may-ari siya. Diba? Kasi sabihan mo lang na, ma'am, ito po mangyayari pag pinalitan. Importante, iparinig mo sa kanya na mas mura at upgrade. Diba? Pero yung remote, sir, papalitan din, sir, no? Apo, iba rin. At sabihin nyo pa, may remote na pong kasama, bago. Kasi kapag yung dati lang, walang remote, minsan, di ba, nasisira na yung remote, karaniwan, laspag na yung remote, di ba? So, at least yan sabihin nyo, bago na rin po ang remote, gumagana na sa movie, makanood na kayo ng mga pelikula, USB na, di ba? O kaya, pwede rin smart TV. Ito, meron din tayong Uniboard na pang smart. Ito, may remote na rin kasama at smart TV na siya. So, meron siyang Wi-Fi at meron siyang saksakan ng Ethernet. Sir, pag ganyan, sir, magkano yan, sir? Ilang mga warranty niyan, sir? Warranty, sir. Galing sa pag-purchase. Usually, 1 month lang. Sir, mga magkano yan, sir? Depende po sa may mga promo to, isend ko na lang. Actually, nasa website natin itong mga okay, sir. Nagawa ni MYD Electronics. Nandun po yung mga item natin. Ito, 3. Pero sir, 100% tumatagal siya, sir? Pag pinalitan natin ng board? Oo naman. Tumatagal naman po. Actually, ito naman yung board na gamit sa mga China TV. Sir, mga ilang inches yung universal board? So, actually, hindi po basihan. So, wala po sa inches. Nasa resolution po ang basihan niya. Okay, sir. Yung resolution po kasi,
maximum ng ating universal ay 1920 by 300. So, yun naman ang pinaka-resolution ng mga natin. So, kahit umabot pa yun ng 100 inches, pero ang Okay. resolution niya ay ganun, so, working po siya doon. Okay, sir. Thank you, sir. Ngayon, kapag ang nire-refer mo naman ay 2K, ay lagpas na sa 2K o yung 4K na, or 8K. Actually, 8K pa yung pinaka-latest ngayon. May available din po tayo na board. Ayun. So, board natin na actually board kasama to sa panel tester. Ito yung latest na package namin ng panel tester. Mayroon na po siyang pang 4K resolution na board. Ito po. Ito yung board na pang convert ng 2K to 4K. Karaniwan po kasi sa board na available, even uniboard or mga branded na board, ay hanggang 2K lang ang resolution niya. So, para magamit mo sa 4K, ito po yung board niyo. 2K ang input, 4K ang output. So, magiging 4,000 or ang resolution niya. So, Bagay direct na LVDS no? Yan, tama. LVDS in, LVDS out. Out. Okay. Papuntang T-con ng ating panel na 4K. 4K ang resolution sa out. So, Okay, sir. Copy, sir. Ito po yung latest po na product na ni-research namin. So, pinagpuyatan po namin paano tayo makatulong sa kapwa technician, kaya hindi po din namin siya nilalabas as free. So, since nagpuyat tayo para rin. At sa seminar na lang din minsan makikita. Then, ito yung panel tester natin. So, sa 5th session at support, i-demo natin paano gamitin itong panel tester. Ayun. So, next tayo. Actually, ito yung mga trouble, mga memory trouble. Ayan, ang sira niyan ay no display, sounds okay, gumagana naman ng backlight. So, ang sira niya ay 24, 64 at saka yung 25. Malamang nakurap po yan. So, nagpalit siya ng memory at pinalitan niya dyan at gumana na. Then, ayan, ito naman yung mga iba't ibang itsura ng memory IC na kasi may mga maliit, may SMD type, mayroon din malalaki, at mayroong mga sobrang liit na mga memory. Tahin nga lang din tayo ipapakulat sa PowerPoint. And ito naman yung another programmer natin na mas mura. Kung hindi niyo po afford itong programmer na RTX09, ito po yung CH341 programmer na medyo may kamurahan ng konti. Ang problema, konting IC lang po ang kaya niya at hindi po siya gumagana via online yung VGA kasi wala pong VGA port yan. So, paano gamitin yung CH341? So, open nyo lang yan. Pag open nyo po nung kanyang application sa PC, so need po ng PC ang mga programmer. So, unlike nung firmware, wala na pong PC na kailangan. So, ito, pag in-open yung CH341, so, mamimili po kayo kung anong memory ang need ng read or write from 24 or 25. Kapag 24 series ang i-read nyo,
After nyo ma-select, mamimili kayo kung anong klaseng IC or anong manufacturer or brand ng memory ang babasahin nyo. So, pinakasikat sa 24 is yung Atmel na brand. So, click nyo siya kung ano mang brand. After nyo ma-click, pipiliin nyo kung anong number ng memory ang nire-read nyo. Kung 16, 8, 32, 64. After nyo ma-select, ipipress nyo na po yung kanyang read. Press nyo po ang read, then wait nyo na umabot ng 100%. After ma-read, lalabas na po yung value. Ayan. Ito na po yung mga value ng ating na-read na data doon sa memory. Then, ito po yung hex file. Yung mga hex file po yan, hindi po natin alam kung anong ibig sabihin yan, kung para saan yan, unless mayroon po tayong application na nag-represent para sa mga hex file value na yan. So, bibihira lang ang mayroon nun, karaniwan, yung mga manufacturer lang ng mainboard. At hanggat maaari, hindi po nila nilalabas yung mga ganong data dahil nasa MOI nila yan or memorandum nila na bawal ilabas yan. Pero may mga engineer na mga nasisisante, so yun yung time na lumalabas sa black market yung mga program nila. So kung magaling ka, browse ka lang sa Google, minsan may mga lumalabas na inilalabas nila sa forum. Siguro dahil sa hinanakit na rin nila sa company na sinisante sila. So, yun. So, after mo ma-read, so yun yung time na i-save. So, i-save mo. After ma-save, lalabas mo itong ating save option. Ita-type nyo po kung anong model, anong brand. Kung gusto mo, pwede mo pang ilagay kung anong board number. So, importante rin yung board number kasi may mga brand na pareho po sila ng board. So, once na pareho po sila ng board, magagamit nyo po yan. So, example, yung mga China, na itong mga unit po natin, ginagamit po to ng Panasonic, ginagamit ng Ace, ginagamit ng Hug, or kung ano mang mga China-made na mga TV. So, once na makita mo na pareho ng board number, pwede nyo pong magamit yung bin files na yun. Kaya, importante inonote nyo rin kung anong board number. Then, after nun, ipipress nyo po itong check o save. So, press nyo yan. Then, siyempre, alam nyo kung saang folder nyo sa sinave. So, then, after nun, nakapag-save na kayo. Ngayon, kapag mayroon naman kayong need na i-program, ang gagawin nyo is, instead of save, i-click nyo po itong open. After nyo ma-click yung open, lalabas itong Windows na to, at hahanapin nyo kung nasaan yung program nyo. So, example, ito yung ginagawa nyo, click nyo lang yung open. After nyo ma-click yung open, lalabas na po yung mga data. Kung mapansin nyo kanina, wala siyang laman, no? After nyo na-click yung open, lumabas na po yung mga data. So, lumabas na yung mga data natin. So, ibig sabihin, ito po yung laman ng program na na-save natin. Natin lang mute ko para yung medyo may okay. So, next. So, ayan na. So, na-open na natin. After natin ma-open, need po natin i-program. I-click yung program. So, after ma-click yung program,
automatic ipoprogram po niya na matapos dapat ang 100%. So, para ma-sure kayo na talagang na-program na doon sa memory yung program na inopen nyo, pwede nyo pong i-click itong verify. Then, itong verify, after mag 100%, automatic sasabihin niya na chips and buffer same. So, ibig sabihin, yung laman po ng memory nyo at yung laman ng ating buffer or laman nitong ating programmer na nandito ay pareho. So, ibig sabihin, na-programan nyo naman po yung memory. Okay. So, ibig sabihin, gumana po yung programmer. Na-programan na niya or nag-successful na ang program. Then, next. Ayan, yun yung way of programming ng ating CH341. So, mamaya naman is itong RT8 only. So, ito naman ay another secret technique sa pagre-repair ng ating mainboard. So, maliban sa program, ito po yung another sekreto na ibubunyag namin sa inyo sa pagre-repair ng mainboard. So, ito naman po is yung tawagin natin ay LDO o yung Low Dropout Regulator. So, karaniwan yan yung mga DC-DC o yan yung sabi ko nga sa inyo kanina, ang mainboard ay napaka-instricto regarding sa voltage. Konting change value lang ng voltahe, nagloloko na po ang ating mainboard. So, si LDO po ang may kinalaman dyan sa trouble na yan. So, paminsan yan din yung may kinalaman kung bakit nako-corrupt yung ating memory. Dahil nagloloko po ang ating LDO. So, yan din yun. Kung bakit pinrograman ko na, after ko maprograman, nagloloko pa rin. Yung pala, may tama pala ang ating supply. So, kaya dapat i-check din natin ang ating LDO kung may tama or wala. So, LDO, ano nga ba yan? Ito na yung nagsusupply. So, karaniwan, ito na yung regulator na sinasabi ko na may enable. So, ayan yung enable. Kumuha lang siya ng enable voltage dito sa ating BIN para ma-trigger. Yung ibang design niyan galing pa sa MCU na kung saan bago mag-on ang ating DC-DC or LDO, need mo nang i-trigger ng MCU. Then, yung pinaka-out niya, bukod sa may capacitor na to, sobrang dami pa ng capacitor na nakaparallel na maliliit. So, mamaya malalaman yung purpose ng mga capacitor paano repair. So, ito naman yung adjustable na DC-DC or low dropout regulator. So, may formula po yan. Ito ang formula para malaman nyo yung output voltage. Since hindi nyo na po malalaman ang voltage niyan, example, ayan, 3.3 volts, ang out ay adjustable. Using the formula, ito, makukuha niyo yung output. Then, ayun, mayroon din nakaparallel na mga capacitor na maliliit. So, malalaman yung function ng mga capacitor. So, mainboard problem, yan, karaniwan yan, mga ganyan, standby mode, backlight, yan. Ayaw mag-on, yung backlight, minsan nag-on, minsan nawawala. Start up, karaniwan to galing mainboard. Kasi ang mainboard ang nag-trigger o nagda-drive doon sa ating power on, nagda-drive ng BL on. Minsan nag-flicker yung backlight, display distortion, no display, strange problem. Karaniwan yan sa DC-DC ang problem. So,
So, i-check natin po yung ating mga voltage. Kung ano man ang value, 1.2, 1.26, 0.9. So, yung mga point na yan, importante po yan. And ayan, ito po yung cause niyan kung bakit nagloloko ang ating MCU. Sabi ko nga sa inyo, point lang. So, bakit point lang nagloloko na? Dahil po sa ating ripple voltage. So, ang ripple voltage, instead of straight line na 1.26, meron po siyang ripple. So, ang makakakita po dyan is using ating oscilloscope lamang. Hindi po yan nakikita ng ating analog or even digital tester. So, kaya importante may oscilloscope tayo kahit portable lang na oscilloscope. So, yun po ang cause nun bakit nagloloko minsan ang mainboard natin. Minsan nag-on-off, minsan ayaw talaga mag-on. So, voltage po ng ating MCU ang may tama. Kaya yung iba, troubleshoot, sabi niya, normal naman yung voltahe Yung pala, may mga ripple voltage pala. Hindi pala normal voltage yung nasusukat nila. Ang akala lang nila normal kasi nga analog at digital, normal yung reading. Pero hindi mo makikita ang ripple voltage doon. So, okay. Ang paraan sa pagsusolve ng ripple voltage is pwede po tayong mag-parallel doon sa input at sa output ng capacitor. Usually 100 to 200 at 470. Basta magkasya doon sa ating mainboard, pwede po kayong mag-parallel dyan. So, itatap nyo lang. So, yung maliliit kasi kanina, itong maliliit na to, karaniwan po kasi yun, sirain at nag-change value. Yung madaming nakaparallel, hindi ko na sobrang layo. So, yun po yung paraan para ma-repair po natin ito. Kasi mahirap naman maglagay ng sobrang dami ulit. So, ang gawin mo, maglagay ka na lang ng mas mataas na value ng capacitor, around 100 micro to 470. Ipaparallel mo sa output at pwede mo rin iparallel dito. Mag-tap ka ng capacitor dyan. Pero dito, bibihira kasi magkaroon ng tama dito. Pero pwede rin magkaroon. Kasi either input or output po ang ripple voltage. So, automatic pag may ripple sa input, automatic magkaka-ripple voltage din ang ating output. So, yun. So, tap mo lang, madali lang naman, Pero kung may capacitor ka, ay may oscilloscope ka, mas maganda. Kasi hindi ka na manghuhula. Tulad nung nirefer ko dati, as in bangungot talaga. Kasi 1 oras bago lumabas yung kulay green na distorted display niya. So, imagine, no? Kada testing ko, aantay ako ng 1 oras. So, yung good news, gamit yung aming portable oscilloscope, nahanap ko yung ripple voltage. So, tusok-tusok lang. After ko magtusok, ayun, lumabas na may ripple voltage yung isang LDO regulator. Kaya, ayun, napa-okay na yung unit. Ito ata yun. Pero yung ripple may DC voltage. Ayan, ito yung sa main DC. Hindi lang po sa LDO ang may ripple. Minsan pati sa main filter. Ayan, 392 ang taas ng ripples. Hindi siya direct DC yung susukat ko. So, once na may ripple ang ating ayan, ito sa LDO naman. Ayan, 3.3 yan. 3.273. Ayan. Ayun yung ripple niya, tumatalon. Parang nagiging sine wave siya. So, instead of straight na DC, mayroon siyang AC na pumapasok. Ayan, no? 3.3 dapat. Ayan. So, yun yung pinaka-ripple. Ayan. Next is
Ito yung malupit. Itong monitor na to is magdamagan na ginagamit ng customer. At ang malupit nito ay after 24 hours bago mamatay. So bago siya mamatay, 24 hours. Ayun, nahanap ko yung ripple nasa BCC ng PWM sa filter. So, pinalitan ko ng capacitor. Ayun, nag-okay na yun. Next. Ayun, importante rin na mayroon tayong ESR kasi karaniwan dyan mga capacitor nag-change value. Lalo na yung ating ESR. So, tulad niyan, mataas yung ESR value na 7.6. Ayan, 2.3 lang. So, good ang capacitance. Actually, mababa na rin yung capacitance. Naging 20 microfarad and dapat yung 47. So, sobrang laki na ng binaba ng kanyang capacitance at sobrang laki naman ng tinaas ng ESR. So, doon ko na tugma na sira na siya. Kaya pala after 24 hours bago mamatay ang unit na yun. So, yun ang trouble. Yan yung mahirap repair kasi intermittent ang trouble. Mas maganda yung trouble na walang power, at least pag napag-power mo, tapos agad. Kaysa dun sa may power na nawawala-wala. Then, yan, ito po yung value ng ESR. No? So, yung mga good ESR, yan po ang kanyang good ESR value. So, yung 47 microfarad kanina, so, ito yon. Usually, kung ilang volts, dapat ito yung magiging value niya, kung 35 o kung 25.9. Kanina, ang taas na nasa 7.6 ang value niya, kaya possible sira niya. Then, ito naman yung na-refer ko na PCL, Smart TV. Ang trouble nito ay nag-aging. Chinek ko yung LDO 1.15 pero ang required pala niya is 1.3. So ginawa ko, pinalitan ko siya gamit yung back inverter namin ay yung maliit na Smart TV. ito pinalit ko. So 1.15. Ayan, 1.15. 1.5. So Ayan, nag-aging siya. Red, green, blue. So, after kong ginamit ko ito, so ginamit ko siya ng 1.3 siya. 1.33. And then Ayan, lumabas na yung menu niya. Hindi na siya aging. Ayan na. Mayroon na siya menu. So, hindi na aging. So, yun lang. Sabi sa inyo, konting pagbabago lang sa voltage, nagloloko na ang ating mainboard. So, yun yung mga secret po sa mga mainboard natin. Mga trouble. Okay, balik naman tayo sa memory, no? So, ito yung mga replacement. So, ito yung pin configuration ng ating mga memory. So, ito yung 24 series. Karaniwan, 1 to 4, ginaground nyo. Pin 8, BCC, right protect, ECL, ECU. And usually, ang technique sa pagre-replace niyan, mas pwedeng palitan ng mas mataas, wag lang mababa ang ipapalit. Kasi kung mababa ang ilalagay nyo, hindi po magkakasya
yung total capacity. Kapag mas mataas naman ang ilagay nyo, sobra-sobra pa yun at paniguradong gagana siya. Yan, ito naman po ang mga capacity ng mga number ng ating memory IC. Yan, ito yung iba't ibang itsura. May mga TO, yung mga nakatayo. Ito naman mga SMD, TO, SMD. Itong maliit, karaniwang ginagamit sa mga Ticon. Yan, ito. Ticon ako rito. May mga memory din po ang Ticon, no? So, ayan, ito siya. Sobrang liit. Sir. Pwede mo tanong? Yes, sir. Ano nangyari, sir, pag nasira yung sir, memory ng Ticon? Ano yung kadalasan nangyari, sir? Karaniwan, sir, hindi din nag-display ng maayos kapag sira. Kasi may program. Sa Sony naman, nadedetect ng mainboard ng Sony na hindi po match ang program, nagkakaroon siya ng 5 links. Sa Sony yun, nadedetect ng MCU o ng mainboard. Okay, sir, copy. Iba naman, black picture or hindi lalabas yung mga voltages. Yung BGH, BGL, pero although di pa naman namin naturo yun, yun yung nagiging trouble niya. Depende sa design ng Ticon. So actually sa mga 24 series po pwedeng palitan kahit iba-ibang brand. Maliban lang doon sa memory ng Philips. Ang memory kasi ng Philips is 24W. So hindi nyo po pwede palitan yun ng ordinary na Atmel. Kasi ibang brand po ang gamit ng Philips. At ang Philips CRT-TV, isa sa mga ayaw referin ng mga technician. Kaya nung pumasok ako sa Philips, kinabisado ko yung mga trouble nila. Sir, kasi dali masira, sir, ng board, sir, ng Philips. Ng Philips. Hindi, actually, hindi naman madaling masira ang board nila. Ang board kasi ng Philips o ang brand ng Philips ay hindi sila more on quality or on safety ang Philips. Mas gusto ni Philips na safety rather than sobrang tibay na nung nasa Colin ako, sobrang tibay naman ng Colin. As in, sunog na yung TV, gumagana pa. So, si Philips, konting differential lang ng TV, automatic namamatay dahil sa sobrang dami ng protection. Kumbaga, lahat dinedetect niya. Mag-over lang yung kanyang mga load ay nagloloko na siya. So, yun ang maganda sa Philips na gano'n. Kaya, kabisaduhin mo yung mga protection ng Philips. Kaya, nung nasa Philips ako, yun ang unang hinanap ko. May na-refer nga ako dati na tube ng Philips. Actually, yung tube ng Philips, pag ginamit mo sa ibang brand, gumagana naman. Pero, kapag ginamit mo sa board ng Philips, namamatay siya. So, habi ko, bakit gumagana sa ibang brand. Pero nung pinalitan ko ng bagong tube ng Philips, ayun, hindi na siya namamatay. Sabi ko, ang galing As in, tube na pala ang sira nun, kahit gumagana pa. So, sir, pa-share naman, sir, ng mga protect na, sir, Philips na CRT, sir. Need nyo po, makakuha ng mga diagram ng Philips. Pero good news, may mga available tayo na. Ang Philips is per chassis, hindi sila per model. So, kaya kapag need mo ng diagram ng Philips, wag mong banggitin yung model. Mas maganda banggitin mo yung chassis, yung mga LO1, LO2, so yun yung chassis nila. Kasi pare-parehong chassis, kahit iba-ibang model, same lang din yan. So, nasa diagram nila yung mga protect. Usually, nasa system IC. Way back before nga, nung nandun ako sa Philips, mayroon silang CRT doon na ang pinaka-system IC nila nakaganito. Parang Ticon. Sinasalpak lang siya. Tapos, ang mahal pa naman, 5,000. Ganito kalaking board lang. So, yun ang Philips. Ang mamahal ng pyesa, yun nga, madaling masira dahil sa safety sila, konting trouble lang, sira na.
So, yun, malaki-laki din ang kitaan sa Philips dati kasi dahil natin. So, dahil sa kanilang protect. Tapos yung IC pa lang nila, 3,000 na. Isang IC. Mahal na. Next. Yung substitute naman. Ayan, doon sa mga 25 series naman. So sa 25 series, kahit iba-ibang brand, umuobra yan. So basta 25, mga 20 MX25, as long as kasya, or same naman, karaniwan naman sa 25 series, pare-pareho ng configuration. As long as kasya siya at yun, mapagkasya mo sa paglalagyan. Ayan, ito yung mga itsura niya. Ayan. Ito naman, may mga ball grid. So, pag ball grid na ng mga memory, medyo, mahirap ito ihina. Nasa ilalim yung kanyang paa. Ayan, ito naman yung ating bonus, no? So, itong bonus na to is service mode. Paano palabasin ang service mode ng iba't ibang brand ng TV? So, karaniwan, ito po yung brand o model. Ito po yung way of paano palabasin. Usually, series lang yan. Meno 896. Sa Philips, iba rin ang service mode. Huwag kayo mag-alala, sa day 6, meron po tayong mga service manual available. So, ang service manual, nandun na po ang pagpapalabas ng service mode. Nandun ang diagnostic, nandun din po ang diagram. So, importante meron tayong service manual para hindi tayo mahihirapan mag-troubleshoot. Pero once nakabisado nyo na, hindi nyo na need ng service manual. So, ito pa yung mga iba't ibang brand, RCA, Adveo, Hisense, Daewoo. So, ang Hisense po at ang Diban ay sister company po yan. Then, ang Skyward at ang Koka na brand ay sister company rin. Ang Haier naman at Sanyo, yun, sister company sila. Magnavox at Philips. Yan. Then, ito naman ay Samsung. Rin. Ginagamitan ko na ito. Meron akong sariling remote na pang service mode. So, itong aking Sir? Yes, sir. Sir, bakit pa nagka-service mode, sir? Para maayos mo yung mga trouble na sira. Kaya need mong i-open yung service mode. At kung gusto mong manira, pwede rin. Ano-anong mga sira, sir? Usually, yung mga naayos ng service. Example, solarize, tapos aging, mirror, yung sounds nagloloko. So, pwedeng sa service mode. Yung sa Sharp, yung CRT lang, Okay. yung walang picture. Sir, tanong. Sir, pag ganyan sa service mode, ang problem, sir, di ba yan sa solve sa sir, sa reflash ng sir, ng memory? actually, mas mabilis yung reflash. Kung may pang-reflash ka, reflash mo na lang kaysa mag-service mode ka. Oo nga, no? Okay, sir. Thank you, sir. Wala kang pang-reflash at may pang-service mode ka naman, edi kung madaan sa service mode, bahala ka kung ano yung mabilis na way na magawa mo. Kung mas nabibilisan ka sa service mode, therefore, go for service mode. Kung nabibilisan ka sa reflash, edi go for reflash. Ganun lang. So, at least meron kang iba't ibang way kung paano siya gawin. Actually, meron akong remote na one-click service mode lang use sa mga China. So, mayroon din siyang one-click aging mode. Pag pinress mo yung isang, actually nasa YouTube account ko yun. Browse nyo lang ang ating YouTube channel. Nandun po yung aming mga magic technique.
pag-press mo ng isang button, lalabas na po yung aging at saka service mode. So, imagine mo, yung kapitbahay nyo na TV, pinalabas mo yung service mode at aging mode, o, sira na. Pag nasira na, maghahanap ng technician yun. So, instant. Yun. Bad naman yan, sir. Bad yun, sir. Wag, sir. Kaya hindi ko ginagawa masyado yun. Doon lang sa malayong kapitbahay. Halata naman, sir. Doon sa malayong kapitbahay gawin. O kaya sa mga nakadisplay sa mall. So, ayan, yung cellphone ko, ayan, kaya bumibili ako ng cellphone na mayroong remote. Kasi ito magagamit natin sa pang-repair. So, ayan po yung aking remote. And kung mapapansin nyo, nire-remote ko po yung aking TV using cellphone ko lang. Actually, ito yung may pang-service mode. Ayan, kung mapapansin nyo, ayan, press ko lang isang button. Ayan, lumabas yung service mode. One button lang